Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 20, 2025. Umiiral nga po sa ating bansa yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto nga po yan sa parte ng Palawan at ng Mindanao. Asahan nga po natin, meron po tayong mga tsansa ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan sa Palawan at sa Mindanao. Habang yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, apektado po niyan ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, kasama rin po ang Metro Manila. At kung makikita nyo nga po sa ating monitor, meron po tayong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, mataas nga ang tsansa niya na papasok ng ating PAR at posibleng tatawid lamang yan ng ating bansa bilang isang low pressure area, pero hindi natin i-roll out yung posibilidad na mag-develop po yan bilang isang tropical depression or mahinang bagyo, dahil nga ayon sa ating advanced weather forecast, posible nga dito na yan sa may parte ng West Philippine Sea ay mag-develop bilang isang bagyo. At yung mga pagbabago nga po sa ating advanced weather forecast ating pong makikita sa ngayon, dahil marami pong mga senaryo na nagbago sa ating advanced weather forecast. Diba, pag-iingat nga po sa ating mga kababayan, dahil nga po asahan natin maalinsangang panahon ang ating mararanasan at may mga biglaang pagbuhos ng pagulan dahil nga po sa ITCC at dito nga po sa may easterlies. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayun nga po sa ating advanced weather forecast, dito mapapansin nga po natin mataas ang mga posibilidad ng pagulan. Dito nga po sa parte ng Catanduanes, Sorsogon, Albay, Northern Samar, and Eastern Samar. At may chance rin po ng pagulan sa may parte nga po ng Metro Manila. Yung low pressure area nga po na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility po, pwede po yan pumasok ngayong araw sa ating PAR. At asahan nga po natin na wala pa naman itong direktang epekto sa ating bansa. Pagkatapos po niyan, by August 21 and 22, asahan nga po natin paangat nga itong low pressure area. At pagdating po ng 23 hanggang 24, posible nga po itong dumiretso dito sa may parte ng Central Luzon bilang isang low pressure area pa rin. Then pagdating po ng 25 and 26 ng August, posible nga pong tumawid yan dito nga po sa may parte ng, papasok po yan sa may parte ng Isabela o ng Aurora at lalabas po yan dito sa may parte ng West Philippine Sea. Dalawa po yung senaryo niyan, posible po sa may parte ng extreme Northern Luzon o ng Northern Luzon dumaan yung pinaka-sentro nitong low pressure area. At mapapansin naman natin magkakaroon ng panibagong low pressure area sa may eastern section ng Mindanao. At kung mapapansin nyo nga po na posible nga po makaranas tayo ng pagulan dahil nga sa dalawang sama ng panahon. Again, inuulit natin na ito po ay advanced prediction pa lamang ng European Center. At pagdating nga po ng August 26 and 27, asahan nga po natin yung isang sama ng panahon na nasa parte na ng South China Sea. At posible nga po magdulot ng pag-ulan naman yan, yung extension ng kanyang kaulapan dito nga po sa may parte ng western section ng ating bansa dahil sa posibleng paghatak nito sa habagat. Habang yung low pressure area naman ay nananatili nga po sa may parte ng eastern section ng Visayas. At pagdating naman ng 28 and 29, asahan nga po natin itong low pressure area na to ay nasa eastern section pa rin po ng Visayas, habang yung isang sama ng panahon na nasa parte ng South China Sea ay mataas pa rin ang tsansa na magpaulan sa western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng August 30 and 31, dito asahan natin magkakaroon muli ng panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng pumasok ulit po yan ng PAR. At pagdating nga po niya by September 1 at September 2, asahan nga po natin itong low pressure area na to
ay mas aangat pa ng bahagya dito sa may parte ng Bicol region, at inaasahan din po natin as of now medyo mataas ang chance niyan na maging isang bagyo, at ito po patungo sa may parte ng Central Luzon, at mapapansin nyo nga po na nag-iiba-iba pa yung sirkulasyon at nag-iiba-iba pa rin yung lumalabas sa prediction ng European Center. Gaya nga po na sinasabi natin na itong advanced prediction na po ito ay malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. At asahan natin sa ngayon, meron pong tsansa ng landfall scenario. Hindi natin inaalis yung posibilidad ng landfall scenario kung sakaling magtutuloy nga po na ito'y maging isang bagyo dito nga po sa may parte ng Central Luzon. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang yan. Kaya tayo po ay manatiling tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng scenario nitong minomonitor natin na mga sama ng panahon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.